Blessed morning, everyone. Sige po, let's all be seated po. Tayo po yung magsisimula na po sa ating pong gawain para sa Panginoon. Okay? Pwede po ba nating kamayan po ang bawat isa at sabihin po nating, welcome to the house of the Lord. Sige po. Amen! Handa na po ba tayong sumamba, magpuri at umawit sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah, Jesus! Only a God like Jesus deserve to be praised. Amen po ba? Amen! So ihanda po natin ating mga sarili para pupurihin ang ating Panginoon. Let's praise the Lord! Hallelujah! Give my heart away, shout my
Lord, that there's no one like you, Lord God. You are worthy of all praises, Panginoon. We continue to praise you, Lord God, Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Oh, we live for you. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name, Lord. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you, we live for you. Holy, there is no one like you.
church. Let's declare the Lord na walang makapag-shake sa atin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Let's choose to trust God. Hallelujah, Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wide and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms to those around me. Into your hands I commit them with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
reason that I live, the reason that I sing, with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa kataas-taasan. Hallelujah! 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 Ang sarap-sarap mabuhay para sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, for this life. Thank you for every breath that you have given us, Father God. And Lord, help us, Father God, to have this desire to live for you. To have this desire, Father God, to use every breath, to use every strength, Father God, to offer our whole hearts, our inmost being, Father God, only to you, Father God. For you are the giver of life. Hallelujah. You're the only reason, Father God, kung bakit kami nabubuhay. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hello. Ulit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po ang aking mga kapatid? Okay, so tayo po ay magsiupo. Let's compose ourselves. Okay, so bumabati rin po ako sa lahat ng mga nanonood ng live streaming na ito. Saan man po kayo naroon, anong oras man po kayo meron ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat at kumusta sa inyong lahat. Amen. Okay na po tayo? Ano po kaya ang magiging reaksyon ng bawat isa sa inyo if ever na kayo po ay nagdaranas ng pighati sa inyong buhay dahil meron kayong pinagdadaanan? Kayo po ba ay lalapit sa ating Panginoon, mananalangin, at hihingi ng tulong sa Kanya? Or hindi? Dahil kayo ay nagtatampo. So, if ever, or in whatever situations that we are in right now, I want you to be encouraged. As I was encouraged also by what Prophet Jeremiah did. The time that the prophet was undergoing sorrow and pain because of the conditions of his country. During the ministry of Prophet Jeremiah, yung Judah po was becoming weaker internally, militarily, and spiritually. So yun po ang ikinalulungkot ni Jeremiah. And many times, Jeremiah attempted to call his people and the whole nation to repent and
to come to God, but to no avail. Kaya nga po, yung kanyang mensahe sa kanyang bansa, and I read, "Repent, O Jerusalem, or sudden judgment and destruction will come upon you." Sure enough po, hindi nagtagal, Jeremiah became witness to how the Babylonians army of King Nebuchadnezzar invaded Jerusalem and destroyed everything in the city. So ano pong nangyari? Jeremiah was sitting on the ashes po, looking at the destruction of the city, his tears flowing down his eyes, weeping while he was writing the book of Lamentations. Sa ating pong panahon ngayon, napakarami din pong mga pangyayari. Parang ang gulo-gulo po ng mundo. Kaguluhang man-made and natural calamities. Di ba? Hindi pa po natatapos ang giyera ng Russia and Ukraine. Parang ang natatabunan na nga po ito paunti-unti yung urong sulong na kaguluhan naman ng Amerika at Israel laban sa Iran. And lately, di po ba nagkaroon ng twin earthquakes? Saan? Venezuela. Ang lakas. Isang 7.3 at isang 7.5. Sa ngayon po, ang patay na is 930, kung di po ako nagkakamali. And 3,000 more are missing. Hindi po tayo na-spare sa ating bansa. Ang dami rin kaguluhan sa gobyerno. Natural calamity din po sa Sarangani. Sa ngayon, 81 na po yung namamatay. 7.8 po magnitude yun. Mas malakas kaysa nangyari sa Venezuela. And lately, di po ba? 3 kabataan ang namatay. Bakit? Sa walang habas na pamamaril ng 2 kabataan, aged 14 and 15. Ala Wild West. Parang, kailan pa ba tayo magkakaroon ng magandang balita, no? Pero in spite of what is happening in the Philippines, even in you, in your family, let us be reminded that there is God, a faithful God. Nandyan lang po siya. Nakikita ang ating sitwasyon at laging handang kumilos at the right time. Brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled, The Faithfulness of God. Ang ating pong mensahe ay galing po sa Book of Lamentations, chapter 3, verses 21 to 26. Kung kayo po ay may Bible sa inyo pong piling, you can open your book at this account. Otherwise, kung wala naman po, just look at the monitor in front of you. Why? Because we will read the word of the Lord all together. Can I request everyone to please stand up? So we are reading in the NIV. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness.
I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Let us pray. Thank you, Father, sa pagkabasa nga po ng iyong mga salita. We even thank you, God, for this wonderful day that you have given each one of us, and even for this time that we are in this church to honor you and to listen to your word. Panginoon, ikaw nga po ang siyang manguna sa aming nga pong pag-aaral. Pangunahan mo nga po kami ng iyong Santong Espiritu. Tunay nga, Lord, na kami po'y walang magagawa kung ikaw ay walay sa amin. So, Father God, in our study, may you be the one to be exalted. Father, wala po akong magagawa, Lord, kay walay sa akin. So it's my prayer, O God, that as I speak your word, you will be upon me, God. And lastly, we pray that you bless the preaching of your word. Thank you once again, God, in Jesus' name. Amen. Magsiupo po tayo. Book of Lamentations. Ang Lamentations po sa Tagalog, pighati, panaghoy, dalamhati. So ang libro pong ito ay sinulat po ni Prophet Jeremiah. And it is filled with tears and sorrow. Sabi nga po ng mga writers, it is a hymn of heartbreak, a psalm of sadness, and a symphony of sorrow. But in spite of the severe punishment of the Lord upon Judah, upon the city of Jerusalem, nakita po ni Prophet Jeremiah yung hands of God that are still working. At sa pag-aaral nga po natin ito, which is considered the only bright spot in the Book of Lamentations, meron po tayong mapag-aaralan at ito po pwede po nating i-apply if ever we are undergoing trials, troubles in our lives today. Number one, the faith we deserve. Marami po nagtatanong. Ang sabi nila, if God is good, why does He allow calamities? Balik po tayo dun sa nabanggit ko po kanina, dun sa Sarangani. Meron po dong isang istorya ng ama. I know, napanood nyo rin po yan sa 24 oras. So, yung ama pong yun, nakatira sa Sarangani, pero siya po ay nagtatrabaho sa katabing bayan. Lumindol, 7:37 ng umaga. Pinauwi po yung mga tao. So, itong si tatay, umuwi rin. Pero dahil po warak na ang mga dadaan ng kalsada, inabot po siya ng hapon before nakarating dun sa kanyang lugar. At nung pumakita niya po yung kanyang bahay, wasak. Pero ang pinakamatindi po dun nakita niya yung kanyang 3 minamahal sa buhay. Nakahilera po. Nakahiga. At sila po'y nababalot na ng puting kumot. Another question po ng marami. If God is a good God, why does He allow sickness? Meron po tayong kapatiran na umattend po dun sa Pasig Outreach. Isa pong lola, 80, 84 plus. Siya po ay natake
nakita nakahandusay na lang po dun sa sahig nila, sa loob ng bahay. So dinala po siya sa ospital knowing that she will become better. Pero pagdating po sa ospital, nakoma po siya. Nakoma for about 3 weeks until her death. So makikita po natin, ang mga katanungang yan, na masasabi po nating may kabuluhan. Pero mas dapat nating itanong sa ating mga sarili-sarili. If God is just, if God is holy, why does He allow blessings to be received by every one of us? If God is just, bakit niya ina-allow yung anybody na kapag namatay will enter into heaven, knowing po yung wickedness of our heart? Dapat ganun ang tanong po natin. Hindi yung parang nanunumba tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang dapat nating isipin di ba? Yung katayuan mo kumpara sa holiness ng ating Panginoon. Sabi nga po, sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong isa, not no one, na nakapasa po sa standard ng holiness ng ating Panginoon. Sige nga po, magtaas nga po kayo ng kamay if ever you feel you are not sinful. So wala pong nagtaas ng kamay. Meaning, all of us are amenable to the fact that we are all sinners. Tama ang sinasabi po ng Bible. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kapag tayo po ay nagkasala, di ba? Napuputol po yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Na para ba nagkakaroon ng wall that separates us from our Father in heaven. We are considered spiritually dead. Noon nga pong time na ang Pilipinas ay mayroon pang capital punishment. Di ba? Kapag ang isa pong accused was proven guilty beyond reasonable doubt, ano po ang kanyang anong tawag dito? Kaparusahan, ayan. The right term. Ano po ang kaparusahan sa kanya? Hello? Kamatayan. Dati, ang kamatayan po sa Pilipinas, Silya Electrica. Then, it was changed to lethal injection. Even ang batas po ng tao, mga kapatid, ay nagsasabing kapag ikaw ay nagkasala, kasalanang masasabi nating matindi, then you deserve to die. Kung tayo po ay may kakilalang bata na regular po na uma-attend po sa Sunday school, natuturuan na po sila ng teacher nila. At kapag tinanong mo, yung batang yan, si Jesus ba ay may kasalanan? Walang kagatol-gatol, yung batang yan magsasabi sa inyo, wala. Susunod ng question, how about you? Makasalanan ka ba? Sasabihin sa inyo ng bata, yes. And your final question
to the child who deserve to die on the cross. At sasabihin sa inyo ng bata, me, I deserve to die on the cross. Mga kapatid, all of us deserve to die on the cross. All of us deserve that crown of thorns. All of us deserve to have that nail-pierced hand. Dahil sa ating pong sitwasyon. Pero sabi nga po ni Jeremiah, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kung babalikan po natin yung istorya natin kanina, di ba? Si Jeremiah po ay malungkot, nagpipighati. Bakit? Dahil sa sitwasyon po ng kanyang kababayan. Makasalanan sila. Sinabi na niyang bumalik sa Panginoon and yet hindi pa rin po bumalik sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Na-destroy. God allows the destruction of the city of Jerusalem. But the hands of our merciful God did not consume the people. Sabi nga, because of the Lord's great love, we are not consumed. Yung pong mga Israelita, mga Jews na mga makasalanan, kung walang pag-ibig po ang ating Panginoon, they will be all consumed. They will all die. Same thing po sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang dapat na mga tanong natin, di ba? Hindi yung parang nanunumbat po tayo sa ating Panginoon. Kundi, bakit ang ating Diyos, just God, inaalaw niya ang bawat isa sa atin kahit hindi po tayo worthy to receive the blessings. And yet, lahat ng blessings ng Panginoon ibinibigay sa inyo. Amen or no amen? Dapat ganun po ang tanong na kung sino man po sa atin ang kunin na ng Panginoon at this very moment dahil may Diyos sa inyong buhay, you will be allowed to enter heaven. Why? Because of God's great love and His compassions that never fail. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habag, compassion, habag ng Panginoon. Kung walang habag ang ating Panginoon, siguro sa mga pangyayari ngayon, niyuyugyug ang mga lugar. Siguro wala nang hinto ang pagyugyug nun. Hanggang sa mga matay lahat ang mga tao. But because of the Lord's great love, hello, hindi po yan nangyayari. God is merciful and long-suffering and faithful. He has preserved us. Number 2, ano po ang dapat nating malaman? Item number 2, the faithfulness we discern. Sabi po sa susunod na verse, they are new every morning. Great is your faithfulness. Ano po itong day na to? Balikan natin yung previous verse sa verse 22, di ba? Nabanggit po doon, great love. Love. Susunod. For your compassion never fail. So yung po raw, yung dalawang yon, they are new every morning.
Kung tayo po nagising sa umaga, we wake up on the wrong side of the bed. Hello. Pangit na yung mood natin. Amen or no amen? At yun na nagdidikta ng buong maghapon nating buhay. Mainit ang ulo mo. Wala ka sa wisyo. Diba? Parang may kulang. Pero ang sabi dyan, they are new every morning. Yung love and compassion of God, lagi daw po yung bago tuwing umaga. Hindi po yan depende sa galit ng ating Panginoon. O kung ating mang Panginoon ay natutulog, hindi po yan depende sa pagkagising niya. Na siya ay magiging moody. Na siya ay magiging not forgiving. Na siya ay magiging not compassionate. Bago tuwing umaga. His faithfulness, His love, His mercy, consistent po yan. Na kung paano ang araw ay sumisikat sa umaga at lumulubog sa hapon. Hello mga kapatid! Ganyan po, consistent ang pagmamahal, awa at katapatan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ikaw man ay nagkasala, ating Panginoon, mahal ka pa rin niya. Yung pag-ibig niya sa iyo, hindi pa rin nawawala. Awa niya, katapatan niya, andyan palagi, consistent. Kung tatanungin po natin ang mga meteorologist, ano po kaya ang expected time ng paglubog ng araw, pagsikat ng araw, bukas? O the next day, the next week, next month, next year, 10 years after. Hello, mga kapatid, masasabi po yan sa inyo ng meteorologist. Bakit? Bakit po? Even kung kailan po darating muli yung Halley's Comet, kung gaano kataas ang high tide, kung gaano kababa yung low tide, any time of the year, masasabi po yan sa inyo ng meteorologist. Bakit? Because of the consistency of the Earth's movement, of the planets moving around the sun. Consistent po yan, hindi nalilate, hindi naman masyadong mabilis. Same thing po mga kapatid sa pag-ibig, awa, katapatan ng ating Panginoon. Sabi po dun sa susunod, yung last phrase, no? Great is your faithfulness. Sinukat pa ni Jeremiah yung katapatan ng ating Panginoon. Great. Kung meron ng panukat, di siguro yung great na yan very big, very large. Ganyan daw po ang katapatan ng ating Panginoon. So kung ang Panginoon ay tapat sa atin, mga kapatid, at ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, di ba dapat na maging tapat din tayo sa ating Panginoon? Amen or no amen? Dahil malaki ang katapatan ng ating Panginoon. Hello? 50% lang po bang katapatan ang ibibigay natin sa ating Panginoon?
Depende sa sitwasyon ba ng buhay natin ang magiging katapatan natin sa ating Panginoon? 80% lang dahil hindi niya binigay yung aking sweldo. Diba? % lang ang katapatan ko. Bakit? Kasi hindi niya sinagot ang aking prayer. Ganun po ba, mga kapatid, ang dapat natin maging pagbigay ng pagpapala sa ating Panginoon? Ganun ba ang dapat nating ayan, right term. Ganun ba ang dapat maging reaksyon natin sa ating Panginoon? Depende sa sitwasyon natin sa ating buhay. Kung mataas ang grades ko, 100% ang aking faithfulness kay God. Magpe-pray ako, magiging mabait ako, magiging mapagbigay ako. Ay, bumagsak ako sa aking isang subject. Hindi muna ako magpe-pray ng isang buwan. Diba? Ay, nag-break kami ng aking boyfriend. Anong ibibigay natin sa ating Panginoon? 6 months, hindi ako magpe-pray. Ay, grabe, no? At anyway, brothers and sisters, the consistency of God's love, God's mercy, and God's faithfulness is always there. Habang nakikita nyo ang araw na yan ay rises, no? Na yan ay, ano sa Tagalog rises? Sumisikat. At ang araw ay lumulubog in the west. Sa bandang hapon. Mga kapatid, ganyan ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Even if you are unworthy of His love. Knowing that, mga kapatid, hindi ba yan ang mag-i-encourage, mag-i-inspire sa bawat isa sa atin? Upang in return, ganun din tayo sa ating Panginoon? Pero minsan, hindi po natin yan nagagawa. Now therefore, about the faithfulness of God, Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God. At sa New Testament naman po, inulit na naman po yan about God's faithfulness. 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Babalikan po natin yung verse 22. We are told, His compassions never fail. Kaya nga po yung pag-ibig at yung pong katapatan ng ating Panginoon, hello. Yan po ay dahil sa awa niya sa bawat isa sa atin. Ano po ito? Compass? Sige. It is a weather vane, ano? Specifically, wind vane. Okay, may istorya po regarding this, kaya ko po ito pinakita. merong isang bata, nakakita siya ng talaga, yung pong itsura niyan, ng wind vane. Yung God is love, nandun po sa itaas ng wind vane. Tapos ito pong wind vane na to,
was installed by a farmer. Saan po? On the top of his barn. So, nung magkasalubong po yung bata at yung farmer na may-ari ng barn, natanong po nung bata si farmer. Ang tanong po ng bata sa farmer, ano po ang tanong niya? Ito po ang tanong niya. Does that mean that God is as changeable as the wind? Napangiti po yung farmer. At sumagot ang farmer. Ang sagot niya, oh no. That means that no matter which way the wind blows, God is love. Ito man po, yung wind man po ay nasa direksyong panorte. God is love. Biglang yung wind ay pumunta on the opposite side, south. Still God is love. Tapos nagpaikot-ikot po yung wind. Still God is love. At kung saan mo po dumiretso o mag-point yung arrow na yan, na pupuntahan po ng wind, hello mga kapatid, still, God is love. Ganyan po ka-consistent ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. In verse 23a, sabi niya ganon, they are new every morning. And last part po nun, great is God's faithfulness. Kanta yan, di po ba? They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last, the future we desire. Okay, balikan po natin ang istorya ni Jeremiah, no? Di ba, nakaupo siya dun sa stone ruins ng Jerusalem. Tapos sa harapan niya, kitang-kita niya ang destruction ng buong lungsod. Doon, sa parte doon, may apoy, may sunog pa. Sa parte doon, nakita niya yung Holy Temple of God. Warak na warak. Yung laman nun, niransak ng mga Babylonian army, dinala doon sa Babylonia. At hindi lang po, even yung mga tao, chosen people po ng Israel, dinala po doon sa Babylonia as prisoners. Kaya nga po si Jeremiah umiiyak habang sinusulat niya itong Lamentations na to. Kaya kung meron po kayong time, pagdating niyo po sa bahay, basahin niyo po yung book na yan. At makikita niyo po kung ano yung nasa puso ni Jeremiah that time. Pero pansamantala, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pag-iisip. He shifted his mind from the present distraction to the possibilities of the future. Katulad po na example natin yung ama, doon po sa Sarangani. At the time na nakita niya yung kanyang tatlong mahal sa buhay, asawa, 2 anak, hele-helera. Cover na po ng white linen. Ano po kaya yung nararamdaman, ano? Buong buhay na lang ba niya, gano'n na lang ang mangyayari? Balik tayo kay Jeremiah. Hindi po.
nag-shift po yung thoughts ni Jeremiah from the present situation to the future, to the possibilities of the future. At yan ang sabi niya sa susunod na talata. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Okay, sabi niya dyan, the Lord is my portion. Ano po kayang ibig sabihin nung portion na sinasabi dyan ni Jeremiah? Hello? Bilang anak ng Diyos, mga kapatid, meron tayong laan na mana. Yan ang nasa isipan po ni Jeremiah that time. Kaya yung kalungkutan niya, yung hinagpis niya, yung panaghoy niya, pansamantalang nawala. Dahil sa kanyang sinabi, the Lord is my portion. Kumbaga, parang may spark na nangyari sa buo niyang kalooban, sa buo niyang pagkatao, na nawala ang kanyang lungkot. Dahil may inaasahan pala siya. Inaasahang mana na tatanggapin niya sa ating Panginoon. Only if you can wait. Kaya sabi niya, therefore, I will wait. Kasi inisip niya po, that time na lahat ng pangangailangan niya, naiipagkaloob ng Panginoon. And there is nothing He needs more na wala na siyang ma-request pa from God. Why? Because almost everything, ito ay ipinagkaloob na sa Kanya ng Panginoon. Kaya, iniisip niya if ever, whatever distractions, that time, sa Jerusalem, sa lahat ng mga Israelita na ginawang prisoners at dinala po dun sa Babylonia, they are nothing compared to what God can do in the future. Same thing po, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kung tayo man po ay naghihintay ng kasagutan ng ating Panginoon, patuloy tayong maghintay. Dahil tayo po ay may inaasahan. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. And actually, ito po ang mga pangako ng Bible regarding sa waiting upon the Lord. Isaiah 30:18, those who wait upon the Lord are blessed. Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Yung last preaching po natin, di ba? Magiging eagle ka raw. Sasalubungin mo pa ang bagyo sa iyong buhay. Hindi mo siya tatalikuran. Sasalubungin mo siya. Why? Because you have the strength of the Lord. Proverbs 20:22, those who wait upon the Lord shall be saved. Kapatid, yan ang pinaka-importanteng mangyayari sa buhay po natin. Lamentations 3:25, those who wait upon the Lord shall experience His goodness. And truly, mga kapatid, yung sinabi po ni Jeremiah, ito ay naganap. Kung ang temple of God po that time was destroyed by the Babylonians, ito po ay muling nabuhay, muling na-construct.
Kung yung pong mga tao na na-exile doon sa Babylonia, sila po ay muling bumalik sa Israel upang i-rebuild ang kanilang bansa, most especially po, the city of Jerusalem. So, sabi nga po dyan ni Jeremiah, maghintay tayo sa ating Panginoon. Dahil mayroon po tayong pag-asa na hinihintay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And for our conclusion, due to God's faithfulness, the Jews returned to Judah and Jerusalem. They rebuilt the wall, the city, and most of all, the temple. Kaya nga lang po, mga kapatid, hindi na po ito inabot ni Jeremiah. Si Jeremiah po ay kinuha na ng Panginoon at ang mga pangyayaring ito happened few decades later. So paano po natin ito i-apply sa ating pong buhay? Kung tayo man po ay naghihintay ng isang bagay sa ating Panginoon, huwag kang maging impatient. Hintayin mo tiya'y darating. Kundi man sa iyong oras, ay iyong time, ito po ay darating kung posible sa inyong mga anak. Katulad po ng nangyari kay Jeremiah. Hindi na po niya nakita yung resulta ng kanyang isinulat. Pero God is faithful. God is love. God is merciful. Ito po ay nangyari. Even without the presence of Jeremiah. Ganun po katapat ang ating Panginoon. Kung siya po ay matapat kay Jeremiah, hello mga kapatid, ganyan din po siya katapat sa bawat isa sa inyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And God bless you. Tayo po ay tumayo. Thank you, Father. Hallelujah. Tunay nga, Diyos, Ikaw ay matapat. Hindi nga po nagkulang sa bawat isa sa amin. May mga times, oh God, na kami nasusurprise dahil tumatanggap kami ng pagpapala even though we are unworthy to receive that blessings. Nagpapatunay lang, Panginoon, that your love and your compassion and your faithfulness ay andyan pala palagi. Consistent. Hindi nagbabago. Hindi nawawala. Nawa, Lord, sa lahat ng aming natutunan this morning, Lord, we pray that this will inspire us, O God, to have hope for all the things we are waiting in our lives, my Lord. Those unanswered prayers, we pray that you will give us patience to wait on the perfect time of the Lord. For we know, my God, Ikaw ay tapat sa iyong pangako. Hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, although kami ang nagkukulang sa iyo. Thank you once again, God. And we return to you the praises, the adoration. In Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen and Amen. Amen.